Hello mga mi! Ngayon naman ay gagawa tayo ng ating puto cheese. Noong nakaraan ay gumawa tayo ng puto cake. But this time mga mi ay gagawa tayo ng puto cheese na masarap, malambot at napakakinis. Kaya tara samahan niyo ako mga mi kung paano natin ipiprepare yung ating puto cheese. Ayan mga mi, sa ating mixing bowl ay naglagay tayo ng 2 cups ng ating all-purpose flour. Then salain natin yan mga mi dahil may mga buo-buo yan, may mga anik-anik yan para matanggal yung kanyang mga buo-buo. Diba nakita niyo? Then mag-a-add tayo dyan mga mi ng 1 cup ng ating white sugar. Tapos, mag-add tayo dyan ng 2 tablespoon ng ating baking powder. Noong nakaraan mga mi ay ginawa ko ay ang aking puto cake. Magkaiba mga mi ang puto cake at ang ating puto cheese. Ang puto cake kailangan ng mirang. Eto wala, dire-diretso lang. Haluin mo lahat ng kanyang mga sangkap at okay na yan. At ayan na nga mga mi, naglagay din tayo dyan ng ating 2 sachet ng ating powdered milk. Yan lang ang available ko dito mga mi. Kaya yan ang nilagay ko. At ayan na nga mga mi, magtutunaw tayo ng ating butter sa ating kawali. Yan ang ginagamit ko lagi mga mi, dairy cream dahil masarap siya mga mi. Nagtunaw lang tayo dyan ng mga 2 kutsara mga Kung wala kayong available na butter mga mi, pwede naman vegetable oil ang inyong ilagay sa inyong puto butter. At habang pinapalamig natin mga mi yung ating tinunaw na butter, ayan, gumawa muna tayo ng ating puto butter para sa ating puto cheese. At ayan na mga mi, naglagay tayo dyan ng tubig ng 1 3/4 cup mga mi. Depende kasi sa absorption ng inyong harinang ginamit mga mi. Kasi iba-iba yung absorption ng harinang ginagamit natin. Kasi iba-iba sila ng brand. At ayan na mga mi, naglagay din tayo dyan ng 2 malaking itlog para sa ating gagawing puto cheese. Tapos halu-haluin lang natin mga mi hanggang sa mag-well incorporate yung ating mga inilagay na mga sangkap. After natin mahalo mga mi ay ilalagay na natin yung ating tinunaw na butter dahil malamig na siya. 2 tablespoon ng ating melted butter yung ating inilagay dyan. Kung wala kayong butter mga mi ay 2 tablespoon ng vegetable oil ang inyong ilagay. Ay yung substitute nyo sa butter. Ayan, haluin lang natin mga mi at huwag overmix, baka pumalpak yung ating puto cheese. At pagkatapos ay salain natin. Hindi pwedeng hindi natin salain. Kailangan natin salain para matanggal yung kanyang buo-buo at para maging makinis yung ating gagawing puto cheese. Madali lang naman gumawa mga mi, kayang-kaya nyo yan. At dapat ganyan yung kanyang consistency mga mi. O diba nakita nyo naman, hindi gaano malapot at hindi rin gaano malabnaw. Takpan muna natin kahit mga 10 minutes, rest muna natin. And after 10 minutes, ayan na mga mi, at tatanggalin na natin yung ating plastic na inilagay sa ating bowl. Tapos ayan na mga mi, pwede na yan ilagay sa ating mga molder. Yung aking molder mga mi ay medium size yan. Tapos yung aking takalan ay 1/8 cup. Kasyang-kasya lang siya mga mi kasi aalsa pa naman yung ating puto cheese. Ayan na mga mi, nalagyan na natin siya ng ating cheese at ready na yan para isalang. Magpakulo muna tayo ng ating tubig sa ating steamer bago natin isalang yung ating puto cheese. At make sure mga mi, nalalagyan natin ng tela yung ating takip ng ating steamer para hindi matuluan yung ating puto cheese. Steam lang natin yan mga mi ng 10 minutes. And after 10 minutes, ayan na mga mi, nakita nyo naman diba? Napaka-perfect ng ating puto cheese. Minsan lang ako gumawa mga mi ng puto cheese dahil kadalasan ng aking mga ginagawa sa aking mga pa-order ay puto cake. Gumagawa lang ako ng puto cheese pag brown out, tsaka pag request ng aking customer. Pero ayan mga mi, kahit minsan lang tayo gumawa ng ating puto cheese, ayan nakita nyo naman, napaka-perfect, napakakinis niya mga mi. At tsaka ang bango-bango niya mga mi dahil sa butter na ating ginamit. Ayan nakita nyo naman mga mi, diba? Sobrang kinis niya. Nakita nyo yung ating molder. Walang naiwan kahit konting dikit sa ating puto cheese. Napakasarap niya mga mi at napakalambot. Kaya ano pang inaantay nyo mga mi, try nyo na to. Ayan o, napakakinis. Ilang molder yung tinanggalan ko. Pero lahat sila ay napakakinis. Perfect talaga. Kahit minsan lang ako gumagawa ng puto cheese ay hindi ako pumapalpak. Ayan, tikiman time na at napakasarap mga mi. Kaya ano pang inaantay nyo, try nyo na to. Yan lang muna. Bye-bye!